Welcome pong muli sa ating palatuntunan. Pakiabangan po ninyo ang ating discussion ay nauukol po sa kung sino ang mabait na anak ayon po sa Biblia. Mamaya rin po kapatid na Reno, ihahatid natin sa kanila ang church news na ito po ay may kinalaman sa paghahandog sa bagong gusaling sambahan sa lokal ng San Jose, Distrito Eclesiastico ng Batangas at ganun din ang isinagawa ring pagtatalaga sa gusaling sambahan sa lokal ng 13 Martires sa distrito ng Sorsogon. Sa ilang saglit po, ihahatid sa atin sa pamamagitan ni kapatid na Katrina Lopez ang church news sa linggong ito. Magbabalik po kami. Araw po sa inyo aming mga televiewers. Sa pagpapatuloy ng mga proyekto ng Iglesia ni Cristo ukol sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, kamakailan ay muling naragdagan ang mga konkretong sambahan sa Distrito Eclesiastico ng Batangas. Sa report ni kapatid na Froilan Conde, alamin natin ang kasabikan ng mga kapatid sa kanilang pagdalo sa pagtatalaga ng gusaling sambahan ng lokal ng San Jose. San man dako na may nakatayo na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, ay mayroong paghanga nga tao. Ganda yung ano niya, yung kapilya. Maganda na yung pagkakatayo na yan, tsaka yung pagkakagawa. Ang masasabi ko lang sa kapilya ng Iglesia ay malilinis sila, maayos, malalaki. Napakagandang kapilya na po. Kung ito man ay paghanga nila, sa panig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ito'y pagdakila sa Diyos. Sapagkat sa mga gusaling sambahan na itinatayo ng Iglesia, isinasagawa ng mga kaanib ang sama-samang pagdakila at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Ang pamamahala sa Iglesia ay walang humpay sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Isa rito ay ang bagong gusaling sambahan sa lokal ng San Jose, Distrito ng Batangas. Inihandog sa Panginoong Diyos ang gusaling sambahan na ito sa pamamagitan ng pagsamba na pinangasiwaan ni kapatid na Benefrido Santiago, ministro ng Iglesia ni Cristo. Paano po ba nakasunod? Pagkatapos ng pagsamba, kagalakan ang nadama ng mga dumalo. Natutuwa po ako sapagkat nabiyayaan po kami ng isang napakagandang gusaling sambahan at ito po ay nagbunga sa amin ng panibagong kasiglahan. Mayari na po yan. Labis po ang aming kaligayahan, kagalakan ng aming puso. Hindi ko po halos may larawan. Ang laki na kagalakan ng kaming magkakapatid dito sa lokal na ito sa ngayon. Wala akong masasabi kundi purihin ng Panginoon. Salamat sa Ama. Kahit na ano pa mangyari, talaga magpapatuloy na at hindi natatalikod ang pati ang isang bayan. Dahil dito, ito'y patuloy nilang ipagmamalasakit. Nagpapasalamat po kami una sa Panginoon Diyos. Kalawa po ay sa pamamahala at napagkalooban kami ng maganda at maayos na gusaling sambahan. Nangangako kami na ito po ay aming mamahalin, pagmamalasakit at pangangalagaan. Ako po si kapatid na Froilan Conde para sa Pasugo, ang tinig ng Iglesia ni Cristo. Mula sa Batangas ay tumungo naman tayo sa Southern Luzon, pangunay na sa Sorsogon. Sa report ni kapatid na Lovell Diaz ay patuloy na pinatutunayan ang pagmamalasakit ng pamamahala sa Iglesia sa buhay espiritual ng mga kaanib maging sa mga nasa malalayong dako. Narito po ang ilang bahagi ng paghahandog ng sambahan sa lokal ng 13 Martires. Ang lalawigan ng Sorsogon ay matatagpuan sa pinakadulo ng Timog Luzon. Dito ay matibay na nakatatag ang mga lokal ng Iglesia ni Cristo na bumubuo sa Distrito Eclesiastico ng Sorsogon. Ang tanggapang pandistrito ay nasa lokal ng Sorsogon City. Ang distritong ito ay kaagapay ng Iglesia ni Cristo sa kabuuan sa patuloy na pagsulong ng gawaing pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Kahayagan nito
ay ang bagong gusaling sambahan sa lokal ng 13 Martires. Inabutan namin dito ang mga kapatid na abala sa paglilinis ng kanilang bagong gusaling sambahan na nakatakdang italaga sa Panginoong Diyos. Sa araw ng bukas, ihandog na po sa samuyang bahay sambahan. Nagtatabang po kami sa samuyang lokal para po sa kakagayong samuyang sambahan, para po sa kakalawalhati ng ating Panginoon Diyos. Hanggang po may lakas ako, tutulong po ako sa pagpapaganda ng bahay sambahan. Kapag mananawagan kami sa magitan na rin ng mga aral ng Diyos, ukol sa pagmamahal at pagmamalasakit sa bahay ng Panginoong Diyos, ay positibo po ang pakikipagkaisa at pagtugon ng mga kapatid. Sa araw ng pagtatalaga ng gusaling sambahan, ang mga kapatid ay buong kasabikang dumalo sa banal na okasyon. Sa panahon ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos, ay sinariwa sa mga kaanib na isang dakilang pagpapala mula sa Panginoong Diyos sa kanilang buhay espiritual, ang pagkakaroon ng bagong gusaling sambahan na dito'y patuloy nilang isasagawa ang pagpupuri sa Kanya. Ang pagtitipon ay nagbigay inspirasyon at nagpalakas sa pananampalataya ng mga kapatid na dumalo. Ito po ay magsisilbi pong inspirasyon sa bawat isa sa lokal po ng 13 Martires, sa lalo pong kasiglahan sa paglilingkod sa ating Ama. Sa panig po naming mga mang-awit, nagsanay kami ng husto upang mapaghandaan ang okasyon na ito para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Bilang pagsunod po sa kalooban ng Diyos na mapangalagaan po ang kanyang gusaling sambahan, ipinapangako po namin na iingatan ang bagong gusaling sambahan. Ito po ay nakapagdulot sa amin ng nag-uumapaw na kaligayahan. Kami po ay nagsagawa ng mga pagpapanata sa Panginoon Diyos para may pagtagumpay pa rin ito. At tinupad nga ng Panginoon Diyos, tinugon niya yung panalangin namin. Sa panahon ng aming kagipitan, lalo na't may suliranin, alam na ng mga kapatid ang dako na kanilang tutunguhin para sangguniin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng aming pananalangin. Nagpapasalamat po kami ng marami. Una sa Panginoon Diyos, ikalawa po ay sa pamamahala na kanilang nilingap, tinulungan nila kami sa distritong ito. Lalong-lalo na nga po, itong lokal na ito ng 13 Martires. Ang pagkakaroon ng bagong gusaling sambahan sa lokal na ito ay kahayagan ng patuloy na paglingap ng ating Panginoong Diyos sa mga kaanib sa dakong ito, sa pagkasangkapan sa kanyang pamamahala. Hali po digdi sa lokal kan 13 Martires, Distrito Eklesiastiko kan Sorsogon. Ako po si kapatid na Lovel Diaz para sa Pasugo, ang tinig ng Iglesia ni Cristo. Sa susunod na pagtatanghalay, patuloy po ninyong abangan ng ilan pa sa mga bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang dako. Tungkol naman sa pagpapalaganap ng pananampalataya, muling ipinag-anyaya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng sentral sa Metro Manila ang malaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Alamin natin ang pagtugon ng mga kapatid at ng mga panauhin sa ulat ni kapatid na